Maayong adlaw. Dili tanan adunay igong kahigayunan aron makapakonsulta sa doktor, ingon man ang magpalit og tambal. Ang atong medical mission tubag sa ilang panginahanglan. Thank you very much, Carlo Nograles, para sa tambal nga libre nga mong gihatag. Pasalamat migdako kay Congressman Carlo sa mga tambal na gipanghatag niya sa mua, sa tanang taon na gipangtabangan niya karong adlaw. Minaotwanta nga magpadayon kini hangtod-sangtod ang maong matang sa tabang sa atong pinalanggang Congressman. Padayon ang atong pag-alagad kini si Congressman Carlo Nograles para sa Tatak K. Kalambuan, Dalatana, usa ka oras nga programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kinatibukan. Kalambuan, Dalatana. Mindanao, Davao, may adlaw. Saldi Chatos sa tunamanong kalambuan dalatanan nga matod sa mga importanteng impormasyon isyu butang lungsod doon nga ikaw, kitang tanan, adunay kalambigitan. O siyempre, wako magidusara, dito sa kalambuan dalatanan, uban ni kami, huyog ni Rafi Bermejo. Raf? Yan, salamat, Salds. Sa kanunay, mga kaigsuunan, kininyo higalas kahanginan Rafi Bermejo, mayang adlaw. O siyempre, ang atong bisita dinapit sa matag-adlaw dito sa kalambuan dalatanan, pinalangga sa katawhan dito sa siyudad sa Davao, 1st District Congressman Carlo Nograles. Ang salamat mayong adlaw kanimo Zaldi, kanimo Rafi ug sa tanan natong tigtan-aw sa atong programang Kalambuan Dalatanan mayong adlaw yan. Atong isgutan karong adlaw, siyempre pinagi-sab ni Rafi Bermejo. Okay, mibalik na Salds, no, ang sesyon sa 15th Congress mo sa muraga daghan-daghan gyud ang pakisayod nato diri kang Congressman Carlo Nograles karong mga higayuna. Og Salds atong balikan katong State of the Nation's address ni Presidente Aquino, no. Atong ipangutana usab kang Congressman kung unsay mga unod katong sa iyang mga gipumulong niadtong iyang ikatulong zona. Og sama sa kanunay atong isgutan katong mga pangutana sa Barangay Salds. Back to you. Okay, ipasupot na ako mga pangutana ngadto kang Congressman Carlo Nograles diri sa atong kalambuan dalatanan. Kining ana kamo sa katulo og katapusang hugna sa session sa 15th Congress. Og nagpadig lamang kining paspas kayo nga milabay ang panahon. Unsay imong gibati sa paspas kapag labay sa panahon, Congressman Carlo? Bitaw no paspas kaayo murag kamakailan murag bago lang mi nag-start sa among first session karon last session na namo karon sa 15th Congress. So paspas lagi. So kinihanlan kay patapos naman gyud kining among 15th Congress, kinihanlan pa natong paspason ang mga nabilin pang legislative work nato diri sa Kongreso. Maay na lamang na karon medyo maka-focus nami sa among trabaho. Siguro ang medyo challenging lang dinhi is kining padulong na kita sa eleksyon. So, diha magkaroon og challenge ang House leadership kung saon niya ang siguraduhon na naatay mga warm bodies dito sa Kongreso kay lagi kadaghanan sa atong mga kongresista hinay-hinay nagkampanya para silang kandidatura karong maabot election. So, that will be the challenge. Kumbinsido ka ba, Congressman Carlo Nograles, nga nahatod sa 15th Congress ang gidadahuman sa katawhang Pilipino gikan sa Kongreso? Sa tanaw nako, nadala ug nahatag man nato gani karon kung atong mapansin gikan sa mga survey, kung mutuo mo sa survey, taas ang rating sa House of Representatives sa iyang performance rating na ata sa positive. And daghan natang napapasar na mga balaod diha sa House of Representatives. Apil na diha ang kindergarten law, ang amendments to the AMLA, ang Terrorist Financing Suppression Act, ang bagong GOCC law, ang synchronization sa ARMM, ang Universal Healthcare, ang Whistleblowers Act, ang sin taxes, ang Anti-Terrorist Financing Suppression Act, siyempre ang 2010 and 2011
ang 2011 ug ang 2012 budget ug karong umabot ang 2013 budget. And of course, kining maritime law, kining Archipelagic Sea Lanes Act, ang atong maritime zone laws, and actually sumatotal na natay mga 220 national laws na papasar sa House of Representatives and 551 local bills na napas on third reading sa House of Representatives. So that's 220 national laws passed on third reading and 551 local laws or local bills passed on third reading. So in terms sa accomplishment and production sa House, kung usa ka manufacturing company pa kini siya, mauna siya ang atong resulta, 220 plus 551. So medyo taas-taas kaayo. Taas-taas kining accomplishment gikan sa House of Representatives. Okay, personally Congressman Carlo, maingon pud ba nimo nga isip representante sa unang distrito sa Dakbayan sa Davao, nakabot pud nimo ang imong mga tumong ug tinguha diha sa duha ka tuig nga milabay human nga miabli ang 15th Congress, o usa na lang ka tuig una moabot ang bagong Kongreso. Actually, na ako'y good news, no? Kay kining pag-ulik na ako dinhi, pasalmaton ka ita na before natapos kining week, gipasar na sa Senado ang bill nato calling for or adding 3 more regional trial courts para sa siyudad sa Davao, para sa Davao City. News, so kung makinumdum mo, last year, 2011, I think that was May 23, 2011, na-pass on third reading ang House Bill nato for additional 3 additional RTC courts for Davao City. Then after napasar sa House of Representatives, syempre gidala diretso sa Senado, and diya sa Senate last July 24 of this year, 2012, na-pass on third reading ang version sa Senado. So congratulations. Yes, thank you. Congratulations sa ato, no? Kay ato man na. So that means na kay napasar na sa Senado ug napasa na sa House of Representatives, diretso na siya sa Presidente for his signature. So after the signing of the President, that will become a law, and we will have 3 additional courts para sa Davao City. Na ang gusto nato, hopefully, no, pero depende ka na sa Supreme Court, pero ang atong hangyo is ang duha ka additional courts magiging drugs courts. Kay daghan kahit ang mga pending drug-related cases karon sa Hall of Justice nato diri sa siyudad sa Davao. And ang ikatulo, 1 additional family court for Davao City. So this is the new news nato karon, ang bagong good news nato karon dinhi sa siyudad sa Davao na approve na sa Senado ang atong bill. Of course, napapasar na pod nato kining Terrorist Financing Suppression Act that has already become a national law. And diri sa House of Representatives, na-pass na rin on third reading ang bill natin na calling for the creation of a Philippine Trade Representative Office, similar to the Trade Representative Office diha sa Amerika. So diri sa Pilipinas, Philippine Trade Representative Office, na ang specialization niya or ang trabaho is to be the person in government that will really take care of kini mga trade relations nato with the different investment countries. Promotions. Yes. So, na-pass on third reading na sa House ug karon na sa Senado. And of course, katong amendments nato sa Juvenile Justice Act, no? Ang atong mga amendments diha, lowering the age of criminal responsibility, na-pass na yan sa House of Representatives, and then of course, tuwa na karon sa Senado. So, in terms of the legislative work, mao na siya ang atong nabuhat, na-accomplish na, and hopefully, ang freedom of information, mao na lang niya ang atong ginatutukan. Hopefully, mapass na rin yan sa House of Representatives para mapadala na nato diha sa Senado. And in terms sa, diri naman sa district works nato, syempre, malipayon kay ta na nakadugan kita sa atong mga beneficiaries sa atong scholarship, nakadugan ta sa college scholarship, sa atong TESDA scholarship, sa atong mga Oplan Kabuhayan projects, sa atong mga medical mission, sa atong mga CMAP, Medical Assistance Program, ang Financial Assistance Program nato, ug syempre ang infrastructure projects nato, ug syempre
ang pinakadako natong happiness, no? Nalipay kaita is medyo natapos na nato ang atong USEP Sports and Cultural Center. The first na may ngon gyud nato na kini magamit na gyud sa atong mga residente dinhi sa siyudad sa Davao. Ug siyempre kana makabenepisyo pud sa atong state university, makatabang sa ilang income ug makatabang pud sa Dugang scholarship. dugang scholarships pud kay siyempre ang income na ma-generate na para man pud na siya sa mga scholarships na gusto natong ihatag sa mga kanang tawag natong poor but deserving students. Pero siyempre wala pa matapos ang atong trabaho kay di man gyud ta mahutdan og mga bata na kinahanglan magpa-scholar, di man pud ta mahutdan og mga kabataan, mga kababaihan, mga kalalakihan diha na magkinahanglan og mga kabuhayan projects nato ug siyempre pa katong mga medical assistance nato. And year after year, month after month, ato man gina-improve pud ang atong mga services depending pud sa needs sa atong katawhan. So wala pa matapos mahuman ang atong trabaho ug ginaot pa unta ato kining mapadayon. Okay, daghang salamat, Congressman. Kining sunod nga pangutana, perting daghana ang gusto makisayod nini, no? Kung gusto ba daw nimo mobalik, paingon nga to sa 16th Congress. O kung kaluyan sa Ginoo, siyempre, ug kaluyan sa Ginoo, ug siyempre kung sumusugot pa ang katawhan, kay naman na sa kamot sa atong mga katawhan. Okay. Daghang salamat, Congressman. Base sa tradisyon di ay Congressman Carlo Nograles nga nagsugod ang regular session sa atong Lunes sa Hulyo at usab sa pagatod sa State of the Nation address ni Presidente Aquino sa iyang katulo nga suna. Sa kasayuran sa automatic paminaw ug sa atong mga viewers, unsa ba ang nagasimbolo? Unsa ba ang nagasimbolo sa maong tradisyon, Congressman Carlo? Well, una sa tanan, ang pag-deliver sa State of the Nation address sa Pangulo, nagpamatuod na una ginasunod nato ang konstitusyon. Kay mandato man na sa constitution that the president shall address the members of Congress, no? Ug nakabutang pud sa Kongreso that mag-assemble ang duha ka houses of Congress pag-abot sa 4th Monday of July to conduct the opening of its regular session. And in the Constitution, the President has to address Congress as it opens its regular session. So, mo na siya. Number one, ginasunod nato kini sa base sa Constitution, and it's a long history, no? Na historical background kini ng atong mga presidente, gina-address nila ang atong legislative branch. Ikaduha, it is a symbol of check and balance. Tungod kay siyempre ang executive o ang presidente iyang isulti kung unsay mga accomplishments niya, unsay mga nahatag na niya, unsay mga nahimo o nabuhat na niya para sa katawhan. And ang legislature o ang legislative branch, ang trabaho niya is to check kung i-verify kung tinuod ba o sakto ba kining tanang ipangsulti sa presidente. O siyempre apil na diha ang pagsulti sa presidente kung unsa pay mga gusto pa niyang buhaton. And siyempre, ang legislative branch, siyempre, ilang paminawon, o siyempre ilang hisgutan, o ilang sabuton kung ila bang suportahan ka na, or laing direksyon ba ang gusto sa legislative, etc. etc. So, number two, it's a symbol of the check and balance. Number three, it's a symbol of transparency. Kay ang presidente, pag-address niya, paghatag niya sa State of the Nation address in front of the members of Congress, ang members of Congress ang mo'y representante sa katawhan. Diba? So, sa unang panahon, wala pa'y TV. Sa unang panahon, gamay lang pa kayong radyo. Ang mga miyembro sa Kongreso ang representante sa katawhan. Ang presidente, muhatag siyang report ngadto sa mga representante sa katawhan. Ang representante na pod ang sila'y mo sulti po dito sa ilang mga ginsakupan o ilang ginarepresentaran kung unsay gisulti sa presidente. Karon high-tech na tanan, na TV, na radio, na internet, na tanan-tanan. So, mas paspas ang pag-deliver sa statement or sa State of the Nation address sa presidente. No, but it's a symbol of being transparent na ang presidente isulti niya ang tanan ngadto sa representante sa katawhan ug sa tanan pang gustong maminaw sa iyang address.
Ikaupat, it's democracy at work. Kay kitang tanan, pwede tang mutanaw, pwede tang maminaw sa State of the Nation address sa Presidente, and we can criticize. Pwede tamo ingon maayo, pwede tamo ingon dili maayo, pwede tamo ingon na dapat gisulti niya ni, dapat. So, we can openly criticize, we can openly debate about it, we can openly talk about that, and mao na ang nakita nato karon na sa iyang sulti, ang iyang sulod ang unod sa iyang speech, ang unod sa iyang address, ang tanang mga tao karon na ay sariling kritisismo. And that is democracy at work. Amo din na matikdan, Congressman Carlo Nograles, nga ang matag suna, murag usa ka dakong selebrasyon diya sa Kongreso. Kundiin, pati ang mga asawa o kapikas sa mga tag-as ng mga opisyales sa gobyerno o inguman sa ato mga magbabalaod, utambong gayod. Ano ba na, Congressman Carlo? Well, it's actually, kana siya, una sa tanan, sama sa akong gingon, ang mga legislators, ang congressmen o ang senators na sila dito, tungod kay siyempre gusto sila maminaw kung unsay nabuhat sa presidente so that they can do their check and balance function, they can do their exercise their oversight functions. Maminaw sila kung unsay direksyon, unsay mga legislative agenda sa presidente kay para inig-abre sa regular session, on the opening of the regular session, natay direksyon. Natay patutunguhan, natay atuan. Di ba? Na direksyon. Kay ang presidente man ngayon, kung unsay direksyon, dirita padulong. So, bahala na ang legislative karon, ang senators, mga congressmen, kung maminaw ba sila, mutuo ba sila, umusunod ba sila, or dili. Di ba? So, importante kaya na para sa atong legislators. Ang mga asawa sa legislators na siguro sila diha kay na may organisasyon po sa spouses. So, naapod sila sarili mga projects, and of course, mga Pilipino man sad sila. So, they have a right also to listen to the president. And kung na sila yung mga projects, ang mga spouses, siyempre, dapat align po kung unsay direction sa presidente. Ang mga cabinet officials, siyempre, naa sila diha. Because, siyempre, maminaw po sila kung unsay instruction sa Pangulo. Gawa, siyempre, na gina-acknowledge sila o ginasulti sa presidente unsay ang accomplishment sa ilang mga departamento o ahensya. Siyempre, maminaw po sila kung unsay instructions palain sa presidente. Diba? Ang foreign dignitaries, ang diplomatic corps, napod sila dito, kay para maminaw po sila kung unsa po'y direksyon, unsa po ang direksyon sa Pilipinas, kay para napod sila ma-report dito sa ilang mga sariling mga gobyerno or sa ilang mga nasod, sariling mga nasod. Ma-report nila na, diri pa dulong ang nasod Pilipinas, mo yung mga priority nila, etc., etc., etc. And the rest of the people at the gallery are there simply because they want to experience something historical, something very significant, para maminaw po sila kung how it will affect their lives as Filipinos. Kung siyempre, mas gusto po nila makita live. Pero ang tanan, mga tao, tanang mga Pilipino nakatutok sa radyo, nagtanaw sa TV, naminaw sa radyo, nagtanaw sa internet, etc., etc. Everybody was glued and listening to the State of the Nation address of the President simply because we are interested on what the direction of government is. Kung asa tapadulong and how that will affect our lives personally, our families' lives, our business, etc., etc. Congressman Carlo, mitambong ka sa mong SONA, no? Kung imong graduhan ang State of the Nation's address ni Presidente Aquino sa scale na 1 to 10, and 10 being the highest, pila imong ihatag nga grado nga? Dili sa pag-unsa, no? Pero kung ang highest 10, G's ang highest, muhatag og G's. Kaysa tinuod lang, wala kay masulti na wala niya gi-appeal dito, wala kay masulti na kulang sa iyang SONA, wala po kay masulti na kritisismo against the SONA ni Presidente. Karon kining late third State of the Nation address niya. Kay na-touch niya tanan aspeto sa governance, ang halos tanan mga departamento, at least the big departments or agencies, na-touch niya, nasulti niya ang tanang mga facts and figures, not only in terms kung unsa ay past figures, pero kumpara po sa present o naapod siya mga targets sa future, no? And every aspect of governance na tinamaan niya at pinag-usapan niya
gihisgutan niya dito sa iyang State of the Nation address. Kung atong balik lang tawo no, atong tanaw balik kining previous State of the Nation address ni President Aquino, ikumpara pud sa State of the Nation address niya karon, mura pud og naa siya'y procedure or proseso or naa siya'y istorya na ginasulti o ginasaysay karon sa katawhang Pilipino. Sa pinakaunang State of the Nation address niya sa 2010, siyempre, mo na ang pinaka-primero niya, first State of the Nation niya. So, wala pa siya accomplishment. So, ang iyang gisulti dito sa State of the Nation address, mubo lang kaayo. Very Puro short plano. State of the Nation address. Wala. Dili plano. Gisulti niya kung unsay diferensya karon. Unsay mga diferensya, unsay mga anomalya, unsay mga pagkakamali, unsay mga nakita niya mga sayop sa pagpadagan sa gobyerno, mauna ang GOCC, ani, ang RICE nato, ana, ang NFA, tanan-tanan. So 2010, puro batikos, puro kritisismo. So puro gisulti niya ang tanang sayop sa gobyerno. Kaya siyempre, bago lamang siya. So wala pa siya accomplishment. So puro sayop, puro mali. So siyempre, negative kayo ang State of the Nation address niya. Sa second State of the Nation address niya, nalang gihapon ang batikos, nalang gihapon ang mga anomalya, nalang gihapon ang mga kritisismo, etc. etc. Pero gidugangan na niya karon og kining ginatawag na unsa nay nahimo sa iyang administrasyon. Kay first year pa sa iyang administrasyon. Against sa mga against sa katong mga sayop, mga mabinuhatan, mga mali, mga sayop, mga anomalya, kung unsa nay mga pagbago, unsay mga pagbago, unsay mga proseso, pamaagi, unsay mga accomplishments nila so far. So, ang second zona niya murag mix, negative o positive. This zona niya, gamay na lang kaayo ang batikos, gamay na lang kaayo ang kining mga anomalya, puros na positibo. Di ba? Kay karon wala na siya excuse, second year na niya. Isip Pangulo. So dapat ang tanan niyang isulti, puros dapat kung unsa nay ng mga nabuhat, unsa nay mga accomplishment, unsa nay mga nahimo niya. So giapil niya tanan. Gikan sa ekonomiya, ngadto sa CCT, no? Conditional cash transfer, ngadto sa PhilHealth, padulong dito sa healthcare, sa mga nurses, na deployment, sa mga anti-dengue na mosquito traps niya, hantod sa infrastruktura, hantod sa eskwelahan, mga classroom, ang DepEd, ang state universities, ang TESDA, ang unemployment, ang criminal rate na cut na by half, human yung sa AFP modernization, human ang sa ARMM reforms, ang reforms sa everything. And then hantod sa Spratly, no? hantod sa Spratlys. And then pag-abot sa Spratlys, ingon siya na we must protect our territory. And then of course, ang ending niya is this is not my zona. Dili ni ang akong zona. Kundili zona nato kini. Ato ang zona kini. This is not my state of the nation. This is our state of the nation. So, puro positive. Mao nang feel good ang zona. Mao nang moingon ta na pagkatapos sa iyang State of the Nation address, ang feeling sa mga tao dito, murag positive. Dealing susama sa previous zona na puros negative, yung second zona, half-half, karon puros positive na. That's why wala ka kayong madungog nga kritisismo against sa zona. Kung naaman, nganong wala niya gisulti kini, nganong wala niya gisulti kana, pipila lang. Pero bisan ang kontrasona, kay ang tradition magud sa Kongreso, after the State of the Nation address ni Presidente, magkontrasona ang minority leader. So, tung miaging Miyerkules, nagkontrasona ang minority leader si Congressman Danny Suarez. Ug ang unod sa iyang kontrasona is dili kayo. Wala kayong mga kritisismo against the State of the Nation address ni Presidente. Kato lamang, murag ang iyang punto lang dito, let's check the figures. Kung sakto ba ni, kung tinuod ba ni.
Ug nganong ang ingon sa survey SWS na igutom pa mga Pilipino, so mao na naman ang mga kritisismo niya. More So on gamay checking lang na lang. gamay lang kayo ang criticism against the President kung atong tanaw ng iyang State of the Nation, ikatulong State of the Nation address. Congressman Carlo, naisgutan ni muling pulong ng New Philippines no sa imong pagsaysay sa State of the Nation address ni Presidente Aquino nitong mga tungura. Unsa ba ang New Philippines di kanimo ug alang sa katawhang Pilipino, Congressman Carlo? Parang bagong Pilipinas tingali, syempre ang gusto natong kabag-uhan ug kausaban para sa atong nasod, syempre is number one, gusto nato ang tanang Pilipino produktibo. Ang tanang Pilipino nagatabang sila sa pag-asinso o pagpalambo sa atong nasod. Pinaagi sa ilang pagpalambo sa ilang kaugalingon, pagpalambo sa ilang kaugalingong pamilya, ug tungod sa ilang paglambo, nagalambo sab ang atong nasod. Ikaduha, syempre ang gusto nato ginaalagaran ta sa usa ka gobyerno na malagaron in terms sa paghatag niya og mga basic services, paghatag niya og proteksyon sa atong nasod, protection against external and internal threats, paghatag niya og saktong hustisya para sa atong mga katawhan na walay maligsan diha nga basta-basta, walay magkaroon og injustice against any family, etc. etc. Ug maayo ang and efficient ang delivery of services ngadto sa iyang ginsakupan. And of course, a quality of life na taas ang happiness index, malipayon ang tanan, satisfied ang tanan, and ay gwapong kalidad sa kinabuhi or quality of life para sa tanang Salz, Pilipino. mahinumduman ako ang isulti ni Congressman Carlo, no? Murag mabuhi itong bayanihan, no? Pagkigtambayayong sa matag usa, no? Going to a better governance. But all of this boils down to, siyempre, kinihanlan tinabangay gyud ang tanan, no? Ang problema usahay manggod kitang tanan, masyado nagadepende pud ta sa gobyerno, no? Dependent kahit sa gobyerno. Usahay ang tanang sayop ay tungod sa gobyerno. So, kinihanlan dapat masabtan pud nato na kinamulihok sabta. So appeal ta diha, no? Ugma pud na ang mensahe ni presidente, no? This is our nation, this is not just the government. Kung mag-accomplish ang government, accomplishment pud nato ni. So in other words, kung kitang tanan magtinabangay ta, masenso gyud ang atong nasod. Ug padulong na ta diha. Okay. Salz, sayod ko daw hanggang pang gusto ipungtana kang congressman, no? Regarding aning State of the Nation's address pan na atos ang tagagigayon ning atong break, no, congressman, para matagan nato og oras ang atong pahinumdom. Ay mughawa, balik dayon ta. Kalambuan, Dalatana. Maayong adlaw. Dili tanan adunay igong kahigayunan aron makapakonsulta sa doktor, ingon man ang magpalit og tambal. Ang atong medical mission tubag sa ilang panginahanglan. Thank you very much, Carlo Nograles, para sa tambal nga libre nga mong gihatag. Pasalamat migdako kay Congressman Carlo sa mga tambal lagi panghatag niya sa mua, sa tanang taon lagi pangtabangan niya karong adlaw. Minaotuan ta nga magpadayon kini hangtod-sangtod ang maong matang sa tabang sa atong pinalanggang congressman. Padayon ang atong pag-alagad kini si Congressman Carlo Nograles para sa Tatak K. Kalambuan, Dalatana. Balik ta sa atong programa ang Kalambuan Dalatanan. Saldi, ang imong mga nabilin nga pangutana kabahin kini og naglambigit sa State of the Nation's address. Go ahead, Salz. Okay, Rafa, Congressman Carlo Nograles, gihatagan og duot ni Presidente Aquino ang pulong nga unity diha sa iyang zona. Kining nagatuo ka ba nga na kaniya ang susi o kaha ana siya sa saktong dalan aron makabot ang tinuod nga panagiusa sa atong nasod? Ang pagkailam ang gud nato kang Presidente Aquino is kini siya usa ka taong siya na focus gud siya sa iyang trabaho or naka-focus gud siya kung unsay iyang gustong buhaton para sa nasod, para sa iyang administrasyon. So naay siya naka-set na targets.
ug mao na siyang klaseng tao na basta mao na akong target, diha na gyud ta padulong, diha gyud ta padulong, diha gyud ta mag-focus. So, ang iyang but lamang ipasabot na is sa iyang pagtuo, naa na ta sa tama ug saktong landas o naa na ta sa saktong direksyon. So, magkinihan na lamang ko sa inyong pagkayusa sa inyong kooperasyon. Kinihanlan na mo diri sa ako nagatabang, nagasuporta, magkayusa ta kay padulong ta dinhi sa maayo. Nya katong mga dili gusto, mao lagi na ang medyo nakasamok sa iyahang direksyon o sa iyang target. Yeah. So mao na iyang panawagan, unity lagi, but we must unite. We must commonly unite behind him. Mao niyang buot niya ipasabot. Mag-unity ta pero dili ta mag-unity sa akong gustong mahitabo para sa atong nasod. Murag mo na siya ang iyang punto riyan. Sa iyang suna, si Presidente Aquino mihangyo sa atong panaghiusa tali sa pakigrelasyon sa China, may kalabutan nining bangi tali sa Spratly Island. Unsa imong personal nga panlantaw o sa maong isyu, Congressman Carlo? Sa tinuod ng mga Gonzales, lain pod kaayong paminawon na doon na tayo yung aning klaseng sitwasyon o niya nagkawatak-watak ta. Diba? So, ang point lamang diha, ang punto lamang diha is sa inanang klaseng sitwasyon, dili pagkawatak-watak ang kikinihanlan sa atong nasod. Unity yun. Kinihanlan, magkayusa ta. Kay, lain po kaing paminawon, di lamang para ka nato mga Pilipino, pero para po na sa langyang nasod, makita nila, uy, unsa naman ni? Di ba? Naunsa man yung mga Pilipino, murag wala man sila nagkasinabot, wala man sila nagkayusa. Na dapat, at that point in history or at that point in our country's life, this is when unity counts most. Diba? By the way, sa loyo ni ining issue sa Spratly ug China, Congressman Carlo, ang presidente mihangyo og dugang pundong aron magastos sa diha sa Kongreso, no, aron magastos sa atong armed forces, no, gikan sa 28 billion ato sa 33 billion o ka 75 billion. Sa tanaw nimo, Congressman Carlo, andam ka nga muhatag ang Kongreso ngadto kang Presidente Aquino ug ingon niya nakadako nga pundo, Congressman? Well, atong klaruhon kini, no, base sa iyang speech, niyon siya na katong 33 billion nga AFP modernization, nagasto ka na siya in a span of 15 years. Okay. Sa iyang administrasyon, in a span of 1 year and 7 months, nagasto na nila, nakagasto sila og 28 billion. Gikan sa AFP modernization. So, ang punto lamang niya diha is nganong kami sa among administrasyon, in a span of 1 year and 7 months, daghan na tang mga napalit na mga modern equipment para sa atong AFP, para sa atong Navy, para sa atong Coast Guard, para sa atong military, etc. etc. In a matter of 1 year and 7 months, nakapalit na sila, naka-acquire na sila of 28 billion pesos worth of equipment for the AFP. Kumpara sa 15 years in the making, in a span of 15 years, 33 billion lamang ang nagasto. So, ang but lamang niyang ipasabot is, dugay na ni siyang AFP modernization kuno dapat para sa military. Pero nga nung hinay lagi kayo ang atong pag-acquire o mga bagong ekwipo, bagong mga gadgets, bagong mga kagamitan para sa military. So karon, ang ginapangayo niya sa Kongreso is mapasar na mo ang another AFP modernization law that will provide, I think, 75, 77 billion for, again, AFP modernization. With the promise na kung imo nang ihatag or inyong ipapasar ka na siya sa Kongreso, akong igarantiya na kining inyong ihatag nga kwarta gamiton gyud nato para modernize ang atong AFP
para maproteksyonan nato ang atong nasod against external and internal threats. Mao na ang iyang pundo ug mao kana siya ang pag-aralan namo sa Kongreso. Okay. Matod sa uban, nagisgot naman lang ta og military upgrading, no? Unta, buhion na lang daw nato pagbalik, no? O ni Presidente Aquino, ang katong ROTC nga ginatawag, no? Katong Reserve Officers Training Course. Og sayod may congressman nga usa ka sa dunay pinakadakong katungdanan sa ROTC sa imong panahon, no? Unsa man lang imong ikasulti kalambigit nini? Well, right now that's pending. If I'm not mistaken, it's pending in the Committee on Higher Education. Okay. Na ay proposal lagi, na ay mga pending proposals nga i-revive or buhion or ibalik ang mandatory Military training sa college. Yes, sa college. Mandatory ROTC. Nga mo nang among naagian sa una. Sa unang panahon. High school ko, hantod sa college. High school, na corps commander ko sa college. Naging military police officer ako. So, mao na siya. Right now, wala na yung mandatory. Kay naatay NSTP. National Service Training Program. So, dili na siya mandatory. So, karon na-proposal sa Congress na buhion, ibalik na po ang mandatory ROTC. Ang counter-proposal is, wag natin ibalik ang ROTC, i-strengthen natong NSTP. So, ito ngayon ang pinag-uusapan sa Kongreso. So, kung asa ko diha, wag pa ta magdesisyon. So, ato pang pinag-aaralan pa natin yan. Ginahisgutan pa mangguna na kanakaroon sa komitiba. Okay, kaya salamat Congressman. Matod di Presidente Aquino sa iyang suna nga kontento daw siya sa trabaho ni Energy Secretary Rene Almendras ug Tourism Secretary Ramon Jimenez. Ngano ka, Congressman Carl? Si Secretary Almendras, ang gisite niya dito is tungod kay naka-electrify na siya o naka-energize na siya og 100 plus sitios. Di ba? Kumpara sa mga accomplishments sa previous administration daw kuno, etc. Lahi daw kang Secretary Almendras kay sitios ang ginapag-usapan, dili barangay. Kay muing katag ingon siya na kung barangay ang ginahisgutan, barangay lamang na buti pasabot ang sentro lamang orang barangay hall lamang. O anay labot ang mga sitios. Karon ang gina-target nila is mga sitios. So hundreds of sitios na energize na ni Secretary Almendras na sa unang panahon magkinihalan ka og more than 1 million peso per sitio para ma-energize kay Secretary Almendras, less than 1 million per sitio ang gikinihalan niya para ma-energize ang sitio. Ang kang Secretary Jimenez sa Department of Tourism is tungod kay sa 2010 daw there were 3.1 million tourists that arrived in the Philippines. Pag-abot sa 2012, mahimo na daw siyang 4.6 million tourists. And ang target is by 2016, maging 10 million tourists daw ang mag-arrive din sa atong nasod. So, in terms of achievements and accomplishments, daghan naman daw, or kining arrivals sa tourist arrivals ang basihanan sa accomplishment ni Secretary Mon Jimenez sa Department of Tourism. Congressman, It's more fun in the Philippines. Kining Congressman Carlo Nograles, gangko ni Presidente Noynoy Aquino nga dunay kakulangon diha sa sektor sa edukasyon, sama sa classrooms o mga school buildings, kundi hapit na daw malukop. Kining tama ba ang iyang impormasyon base sa imong distrito? Sa among district, sa first district sa Davao City, actually, sa pagkatinuod lang, dako kayong suporta ang ginahatag sa DepEd. Gani, sa katong mga gina-request na kung mga classroom buildings, ang nahatag o ihatag pa sa Department of Education is bagong classroom building sa Matina Central. Naapunta sa RC Quimpo. Naapunta sa Catulon Pequeño Elementary School. Naapunta sa Talomo National High School. Naapunta sa Maa National High School. Ug sa uban pa nga mga eskwelahan or public elementary o public high schools din sa atong distrito. Ang problema lang namo karon is kining nga mga
elementary ug high schools na guot na kaayo, na halos wala na lugar ug wala na gyud lugar nga mabutangan og classroom. But in terms of classroom production and classroom construction, I'm very happy din sa performance so far ni Secretary Brother Luis Tro. Kay ang tanan na akong ginapangayo ng mga eskwelahan, mga school buildings gikan sa Department of Education, iya yung tagaan og priority o positive response. Congressman, aron malikay kita sa umaabot nga problema diha sa sektor sa edukasyon, gusto ni Presidente Aquino nga limitahan usab ang gidaghanon sa mga estudyante sa umaabot, no? Ug iyang gilitok ang pulong nga responsible parenthood. Ang pangutana, base sa iyang tuno, dili ka ni pagduso sa reproductive health bill? Malagi ka na. Actually, sa tinuod lang, Ralph, pag ingon niya responsible parenthood, kurutan tanan. siyempre, kami, base ng buot lang niya ipasabot, isip konsepto Concept. na ang tanang maginikanan, kinahal na mahimong responsable. Ana ba? Pero, ang nahitabo, human sa State of the Nation Address, alam lang po sa kasayuran sa tanan, ang nahitabo karon or ang mahitabo karon sa Kongreso is ingon ani. Gikan sa State of the Nation Address ni Presidente, nagkaroon og caucus, nagpatawag og caucus ang speaker. Kaya naghatag siya instructions karon kung unsay gusto niyang mahitabong or mahimong calendar or schedule this next 2 weeks. Ug matod pa niya, ug napag-agrihan, no, na napagkasunduan pod, is that no niyang schedule. Monday, Tuesday, and Wednesday, this coming, Monday, Tuesday, and Wednesday, padayon ta sa interpellation sa RH Bill. Okay? Pero pagpatak sa August 7, Okay. naay mo file or naay mag-move, naay mag-motion to terminate interpellation and debate. Mo na siya. So, murag kung bisan na ay pay mga nabilin dihang interpellator, na pay mga nabilin dihang gusto makigdebate, na pay nabilin diha, naay mag-move. Ambot kung kinsa, maybe the majority leader will move for the termination of interpellation and debate on August 7. Specific. August 7. Tapos siyempre, ang anticipation, kung naay mag-move o ginana, naay mag-object. Then magkaroon og botohan. So, mo na instruction. Sa August 7, pagbotohan natin kung magpadayon pa ba ang interpellation or dili. So, after that, ambot. Unsay may tabo. Ang anticipation na mo, siyempre, kung dog sila, they close the debate interpellation. Bisan na pa yung mga nabiling dihang gusto mag-interpellate. If they close the period of debate and interpellation, diretso na sa period of amendments. Then after the period of amendments, second reading na votation on second reading. Then of course, votation on third reading. Pero kung mapildi sila sa ilang motion to terminate interpellation and debate, paday ng interpellation and debate. Okay. So, natagaan paglugway ang discussion. Yes. Okay, Congressman Carlo, ang State of the Nation Address ni Presidente Aquino, wa magtuki sa Freedom of Information Bill. Pasabot ba ni nga medyo tikokak na ang FOI Bill? Dili man, because ang promise sa Committee on Public Information is sa August 7 sad, same date, on August 7, ma-report na daw nila ang Freedom of Information Bill out of the Committee on Public Information padulong dito sa plenary. So, let's wait until August 7. Now, wala ko kabalo kung na-connection ang FOI o ang reproductive health. Di ba? Kay parehong August 7. So, ambot kung na-connection ka na siya. Okay, dengan salamat, Congressman. Ang ikatulong suna ni Pinoy, wa mag-isgot sa charter change sa Congressman Carlo Nograles. Usa kini kabutang nga gitatangan sa kadaghanan sa mga taga Mindanao tungod dunay kini kalambigitan sa hisgutan ng kalinaw tali sa MILF. So, sa ibig kasulti may kanabutan ni Congressman? Well, kung wala niya na-mention sa SONA, doesn't mean anything. Wala lang niya na-mention. So, I don't know kung ginasuportahan ba na niya or dili
Pero as far as the House of Representatives and the Senate is concerned, matod pa sa Speaker of the House o sa President sa Senado is ilang ipadayon ang discussions on constitutional change. And as I said before, na may Committee on Constitutional Amendments. So the fact nandun ay committee ba on constitutional amendments is trabaho man na sa Kongreso ang magpadayon sa mga debates in terms of kung sa'y amendahan sa Constitution. So maybe the President non-committal siya, buti pasabot, sa constitutional change. But that doesn't mean na separate man na ang executive o ang legislative. So magpadayon lang ihapon ang legislative sa yang gustong buhaton. Yan, depende ka na kung suportahan ba na sa Presidente or dili, we don't know. It remains to be seen. Kaya liderato sa Kongreso, Senate Juan Consendrile o Speaker Sani Belmonte, nagsaba-saba man kabahin sa charter change. Ang ilaha, may nato bang adunay managlahing tuno kaya ang Presidente, wa man hilo man sa charter change. So, sa'yo pagsabot mo ali? Well, abangan na lang siguro natin. Di ba? Tanaw na lang natin kay sa pagkakaroon, as it is now, mukhang it's just a legislative initiative or inisyatibo lamang gikan sa legislatura na wala patingali suporta gikan sa executive so far. So, tingnan natin. But, obserbahan lang din natin. We really have to take a look o magpadayon ta sa atong pag-observe ni ini. Because, developments can change. Things can change overnight. Basig na bagong development. Wata kabalo, no? Kay lagi, ongoing po man ang peace process. So you never know. Basta hindi ay pagkahuman sa peace process, lahin na po ng istorya. So you never know. Things can change overnight. Okay. Congressman, isgutan na ito ng mga pangutana sa itong mga taga-barangay, no? Unang question nila din, ilang na matikdan nga ang usa ka pinakanta kong balita, di pa lang dugay, ang kining pag-release kang kanhing Presidente Gloria Macapagal Arroyo, no? Gikan sa iyang presuhan sa Veterans Hospital. Ang ilang pangutana kung pwede ba daw nimo i-explain kanila anong nahitabo kini isip usa ka abogado. Well, in the law, sa law, manggod, or in the courts, no, labi na kung ang ginahisgutan manggod nato diri is a criminal case. Siyempre, una sa tanan, non-bailable siya. Non-bailable. Diba? Non-bailable offense. So, dapat, dili siya makapiyansa. Pero, pwede siya makapiyansa even on a non-bailable offense if naay findings ang judge that the evidence of guilt is not strong or the evidence of guilt is weak. Okay. Na bisan akusahan ka og usa ka non-bailable offense, if you can prove to the court na dili bugat ang ebidensya, walay ebidensya or hinay ang ebidensya, that judge, using his own discretion upon listening to the evidence, kung para kaniya, hinay man yung kaso, or hinay man, wala may bugat nga ebidensya diha, then he can grant bail. Provisional, mao na ang nahitabo. So, base sa gipresentar nga ebidensya, ang judgment sa judge is wala may ebidensya. Kay lone witness naman, isa lang ka witness. Ang basa nako lone witness, unya hearsay, etc., etc. I'm not very familiar with the case, but mao ni ang nabasa nako sa mantalaan. So, legally speaking, ang tanong kasi dyan, pwede ba yan? Pwede ba dahil na siya? Pwede. Naman na sa atong rules. Na even if non-bailable offense, na ay provisional liberty, na ay bail na pwedeng ihatag kung evidence of guilt is not strong. Okay, daghang salamat, Congressman. Ang napailaing concern ng katauhan, sagasa daw sila lingi, particular sa unang distrito sa Tacbayan sa Davao, daghan daw kay kalsadang gibuhat, wala tuo, tubangan likod. Nangutan na sila sa rason niya na, Congressman. Well, una sa tanan, syempre, Davao City, premier city ni, and daghan ng economic activities, economic boom ang Davao City. So, kinihan lang, tagaan gyud og dakong pansin o pagtagad sa administrasyon ang atong ekonomiya sa siyudad sa Davao. So, kung
atong pangutanon ng mga economic managers, economists dyan, mga eksperto sa ekonomiya, mo gina sila that infrastructure is the best way to sustain economic growth. So ang atong administrasyon, syempre, they believe in that and that's why they're giving all of these infrastructure projects para sa Davao City para makatabang kun sa atong economic growth. So, mas daghang infrastructure projects, mas mutaas ang atong ekonomiya, mas daghan ang makatrabaho, mas maka-ensure kita og mas daghang investment. So, gina-ride lang nato kini na nagaboom ang Davao City ug kinahanglan i-sustenar natong atong economic growth. So, infrastructure is key. Kining Congressman Carlo Nograles, gusto masayran sa katauhan ba kung kinsa daw ang naguna sa karera sa pagkuha sa suporta sa mga kongresista, ang Liberal Party ba daw o ang United Nationalist Alliance? Una. Sa House, kung atong iphon, no, ang mga miyembro sa House, nga members ng LP, NP, NPC, ug uban pa mga partido sama namo sa NUP nga allied sa administrasyon, mas daghan mi. Ikumpara sa PDP laban and PMP kung atong hisgutan ang membership sa House of Representatives. Okay. Kining pabor ka ba daw, Congressman Carlo Nograles, sa televised interviews niadto mga nag-apply isip Chief Justice? May man na siya for transparency. Obviously, makita nato at the very least makilala nato, mailhan gyud nato kung kinsa ni mga kandidato. Ug syempre, usa sa mga gi-interview dito, ma-appeal sila sa shortlist na tulo. So, dako kayong, it's a very big advantage para kanato mga Pilipino. At least makita nato kung kinsa ang mga basing mahimong next Chief Justice. So, for transparency's sake, yes, of course. And para makita po nato na, di dali mahimong Chief Justice, kay bisan unsang klase mga pangutana dihang ginapangutana. So, bisan history nimo, ang past nimo, ang mga present nimo, ang future nimo, pangutanon nila, utingkay yun tanan. So, di dali mahimong Chief Justice. So, para ma-appreciate po nila na, di ka basta-basta pwedeng mahimong Chief Justice. Kay mo ni ang proseso na imong agian. Okay. Congressman, gusto mo sayad ang katauhan kung doon na ba daw pasidungog nga giandam ang Kongreso ngadto kang Comedy King Dolphy? Actually, daghan ang mga resolutions. Daghan ang mga resolutions na recognizing him, commending him, citing him, and daghan pod ang naay ubay-ubay nga mga resolutions that want to award him the Congressional Medal of Distinction and doon na po'y Congressional Medal of Achievement. So, kining tanan pending karon sa House of Representatives para paghatag nato og respeto ug paghatag nato og acknowledgement and kay Dolphy paghatag nato kay Comedy King Dolphy paghatag nato og respeto ug commendation para niya. Laing pangutana pa, Congressman Carlo. Hapit na daw mga bli ang tabing sa Olympics diya sa Inglaterra, no, sa London. Doon na po ba daw giandam nga kantidad ang Kongreso isip pahalipay niya itong atleta nga unang makadala og gold din sa Pilipinas? So far wala pa. Tan-awon na ko ang records, but that's a very good idea. Pwede po nato na siyang buhaton. Kay usahay manggod, of course naanay nakaset na fund para diha. Pero in terms kung sa Congress, kung naabatay inisyatibo na iyon check up natin. But that's a very good idea. Pwede po natin na siya buhaton. Pero, Prof, murag di na magid nato murag ang atong tabing na yun. Di na gimapunan pa kay murag may usos na yung tabil sa ato ga programang Kalambuan Daratan. Kasi doon nagkapay kapuno, Congressman Carlo Nograles, mga mensahe para ganito sa atong mga televiewers o mga tikpaminaw. Yeah, sa makausap pa, congratulations kanatong mga Dabawenyo kay napasar na sa Senado ug syempre sa House of Representatives ang atong House Bill ug syempre ang Senate Bill version na dugangan ang regional trial courts nato dinhi sa siyudad sa Davao. So madugangan na pud ta hopefully og 2 additional drugs court
and 1 family court. Dako kaayong tabang kini sa Administration of Justice para sa siyudad sa Davao. Dako kaayong tabang kini para mapaspasan ang mga kaso na drug-related cases nato nga pending, and of course ang mga family-related cases nato na pending sad. So dako kaayong tabang kini, busa pasalamat mi sa tanang mga tabang ani, labi na kang Senator Cheese Escudero ug Senate President Juan Ponce Enrile. Salamat kaayo. Ug syempre magpadayon kita sa atong pag-alagad, pagserbisyo kaninyo, di lamang dito sa House of Representatives ug bisan pa dinhi sa atong Distrito 1. So kaning tanan daghang kayong salamat ug syempre pa sa akong asawa nga si Marga ug sa tulo na akong anak Mateo, Massimo ug Nika, kaning tanan daghang kayong salamat ug maayong adlaw. Okay, syempre, Rafi Bermeo sa mga pasalamatan. Raf? Okay, Salz, daghang salamat, no? Sama sa gihapon, pasalamatan na itong naghatag sa atong set, no? Si Jack og si Kata Galineto para sa atong makeup. Gusto lang po na ko ipadala, Salz, ang akong regards sa pamilya ni PICA President Engineer Erdsan Renisuero og sa iyang pamilya, og sa pamilya ni Lito Antina Aluvera og sa pamilya ni Lito og Vicky Montaño. May adlaw kaninyo. Daghang salamat. Okay, syempre nga ito nila Bombet, Ed Matet Castillo, Karin Lamorina, Attorney Joy Burgos. O ginyo alagad, Saldi Chato, magadlaw. Kalambuan, Dalatuna. Maayong adlaw. Dili tanan adunay igong kahigayunan aron makapakonsulta sa doktor, ingon man ang magpalit og tambal. Ang atong medical mission tubag sa ilang panginahanglan. Thank you very much, Carlo Nograles, para sa tambal nga libre nga mong gihatag. Pasalamat migdako kay Congressman Carlo sa mga tambal lagi panghatag niya sa mua, sa tanang taon lagi pangtabangan niya karong adlaw. Minaot panta nga magpadayon kini hangtod-sangtod ang maong matang sa tabang sa atong pinalanggang congressman. Padayon ang atong pag-alagad kini si Congressman Carlo Nograles para sa Tatak K.